Morning po sa bawat isa. Medyo nakaka-intense pala dito kasi marami kaagad fans club. Hindi, binubuli ka lang namin. Nakaabot po pala dito yung bully. Anyway, Binubuli ka lang namin, bro. ay niram ko lang po ito. Okay, salamat po sa bawat isa sa pag-welcome po sa amin ng aking may bahay na si Joy. Buti pa siya may bahay, ako wala, tagalinis lang. Okay, so siguro dito yung mga kinasal na tatay na ngayon, di ba dati ginaranasan po natin yung paglilinis ng bahay sa may bahay natin. Okay. So, good morning po sa ating mga nasa FB Live po. Salamat po sa bisita po dito every Sunday sa ating online gathering. At salamat din po sa mga nandito po sa site natin ngayon, sa church natin. Mahirap na i-welcome ko kayo lahat kasi parang ako yung dapat i-welcome. Okay. So, salamat po. Nagulat po ako, ang dami nyo pala. Okay. So, dako na po tayo sa ating tatalakayin. Okay. So, serious na po tayo. Makibukas po tayo sa Luke 10:25 to 37. Okay. Luke 10:25 to 37. So, tayo po tayo. Sige po, basahin po natin. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa bagong hininga, sa bagong kalakasan, at muli Panginoon sa bagong pagkakataon upang makapakinig muli ng inyong mga salita. Salamat po dahil patuloy niyo po kami tinuturuan, patuloy niyo po kami binabago, at maging sa mga susunod pang panahon, Lord, patuloy mo kami sasamahan in our life journey, Lord God. Salamat po, and continue to bless us, continue to strengthen us in your name, O our Father, in Jesus' name, amen. Sige po, magpuna po tayo. Okay, so magandang umaga po sa bawat isa. Nung nagdaang mga linggo po, although na hindi po ako present dito sa ating venue po natin, dito sa syudad, ay nakikinig din po ako
after ng service namin, nakikinig ako, tapos sinusubaybayan ko rin po yung mga topics na tinuturo ng ating mga pastor, okay? Dito po sa atin. Okay, nung nagdaang mga linggo po ay tinalakay po sa atin from Luke 10 verse 1 to 24 ang part 1 and part 2 about motivations in doing Jesus ministry. So sino po dito sa atin ang na-motivate ka by the last preaching? Okay, the last topic, medyo nagkaroon ka ng strength, di ba? Uy, grabe, hindi lang pala ako mag-isa din gagawa ng ministry na iniatang sa akin ng Panginoon, kundi mismo ang nag-send sa akin, ang tutulong sa akin upang magkaroon ng kalakasan. Sino dito na-motivate ka? Amen? Okay? So, everybody, siguro sa atin, medyo nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng struggle. However, nandyan po palagi ang Panginoon para tayo palakasin. And yung motivations ay kailangan po natin para po gawin ang ministry ng ating Panginoon. That we are called not to sit only, okay, and do nothing for God's kingdom. But we are encouraged po to take opportunity to serve God while here on earth. Enjoying His favor, enjoying His presence. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-enjoy ka sa presence ng Panginoon. Mag-enjoy ka sa Kanyang, okay, favor. Okay? So maraming pagsubok na mararanasan natin. However, nandyan ang Panginoon para po tayo tulungan mag-enjoy sa ministry. Sino dito nag-enjoy ka na ngayon? Ako nag-enjoy na kasi kasama ko na po si Joy. Okay. Kaya hindi na ako mawawalan ng joy. Alala ko si Pastor Vic yung pinaplant po nating church doon sa Montalban, sabi, bakit baguhin na lang natin yung pangalan niya? Gusto niyang baguhin alam niyo po ang gusto niyang pangalan? Joy in the Lord. Christian Community. So medyo parang ano po yan, medyo bias po ng dating. Medyo biruan po namin ni Pastor Vic yun sa Montalban. So joy in the Lord. O kaya kasiglahan din po yung Okay? So nakakatawa lang. Okay. So light moments po namin nila Pastor Vic yun. And hindi po limited, okay? Sa four corners ng church po natin, okay? Yung kingdom of God na ating pinag-aaralan sa mga panahong ito. Okay? Yung kingdom of God, ano po pinagkaiba ng kingdom of God sa church? Okay? Baka kasi medyo malito tayo. Kingdom of God tsaka church, pareho lang yun Medyo may pagka-similarity. Pero kung papansinin natin, yung kingdom of God ay sakop niya yung buong daigdig. Okay? Sabi nga doon sa kanta kanina, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang kapangyarihan. And that's His kingdom. Sakop po yun. And isa pa hong bagay, yung church po, ay isa pong, kumbaga sabihin natin, pinagmumulan ng mga magmi-ministeryo doon po sa kingdom of God. Okay? Kasi malaki po ito At magandang bagay po niyan, kasama po tayo sa paghahari ng Panginoon. Okay? Ang bawat isa po sa atin ay pinaghaharian ng Panginoon at maging yung mga tao na malayo. Okay? Nakakaranas din po ng paghahari ng Panginoon. Okay? So, narinig ko may mga Tagaytay po. Last time po, nandun po kami. So, naghahari din po ang Panginoon doon kasi nararanasan namin ang kabutihan niya. Amen? And, as we go on po doon sa ating pinag-uusapan, kanina yung verse, wait lang, may technicality ka problem. So sa Luke 10:25 to 26, says here, one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Okay, teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So that's the question. Yun yung pinaka
pinagmulan ng discussion. Okay? To inherit eternal life. Okay? It is another story. Okay? An expert about the law asked Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" Maaaring pagtakhan natin ito, ang isang eksperto sa scripture ay nagtatanong ngayon sa Panginoon. Consider as teacher din po yung mga nag-aaral ng yung expert na yon na nagtanong sa kanya, at ang Panginoon ay teacher. So mapapatanong ka, paano magtatanong ang isang eksperto sa kanyang expertise? Okay? So siyempre, pag eksperto po kayo, alam nyo po kung ano yung mga kalakaran doon, alam nyo po yung mga sistema na ginagawa when it comes doon sa kung saan ka eksperto. For example, expert ka sa computer, alam nyo po yun. Di ba po? So, yung verse dito, na nagtanong po ang isang expert in the law, okay, sa Panginoong Jesus, ay mapapansin natin, bakit siya magtatanong? Isang bagay lang po. May intention siya. Okay? Yung intention niya ay para, i-trap ang Panginoong Jesus. So parang parang ang datingan, medyo ang sama naman ng mithiin ng isang ng isang expert. Kasi during that time, ang Panginoon po ay lantarang nagtuturo sa bawat sinagoga, okay? Sa bawat lansangan, tapos nagtuturo patungkol sa paghahari ng Panginoon sa mga lugar nila. And guess what? Itong mga expert of the law, katulad ng mga Pharisees, Sadducees, okay, may mga aral talaga na tao, sila po ay parang ang datingan nasasapawan. Alam niyo po yan? Nasasapawan. So, ang intention nila to trap Jesus, okay? To put Him to test, okay? But then, mababasa natin, yung intention nga ay to test Him. At sinagot siya ng Panginoon, ano ang nakasaad sa batas? Okay? Yung batas po na tinutukoy dito, the law of Moses. Okay? Yung 10 Commandments. So, tuloy natin. At ano ang pagkakaintindi mo dito? So, parang ang datingan dito, okay, ito yung pinaka-common denominator natin. Ito yung dapat pag-usapan natin. Kung gusto mo ng kaligtasan, ito po yung ibibigay natin. The law of God. Which is given to Moses. For them, para po mapag-aralan at mai-apply sa buhay. At nang sa ganun po, ito po ay mangyari. Okay? Sa kanilang pamumuhay. And masasabi po natin na yung kanyang batas, yung batas na yan, from first law to 10, yan po ay magbibigay sa atin ng guide in order for us to live in godly life and also to love our neighbors as well. Okay, sabi mo nga sa tabi mo, I love you. Pero mas mamahalin kita mamaya. Okay? I love you, pero mas mamahalin kita mamaya. Okay? In the name of the Lord. Okay? So, sinagot siya, sabi dito, ano yung pagkakaintindi mo? Jesus replied to him by saying, okay, what is written? So, tingnan natin yung 27. Next. He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So, the expert answered it right. Alam niyo po ba, yung tuloy po natin, next. Ayan, 28. You have answered correctly, Jesus replied, do this and you will live. Okay? Hindi po yung do this and let's go, live. Okay? Do this and you should live. Okay? With it. Okay? So, that's it. At ang kagandahan nito, hindi naman talagang mali eh. So, sometimes, sinasabi natin, pag Pariseo, pag pinag-usapan, lalo na kung tama yung pagkaka-expose sa atin ng Bible expository ng mga pastors natin or yung mga leaders natin na nagtuturo. Sometimes ang makikita natin ay ang sasama ng mga taong to, hindi talaga mali-mali talaga yung mga naituturo sa amin. Ay, sinasabi po dito
na you have answered correctly. So, ibig sabihin, hindi po sila laging mali. Okay? That is to test the Lord sa pamamagitan ng pag-set up ng trap sa Kanya. Okay? So nakita natin yung intention, nandun pala. Tama yung interpretation. Alam niyo po ba, ang hirap interpret na yung bata, yung baguhan pa lang ako, sabihin ko sa inyo, hindi, hirap na hirap talaga ako. Teka lang, ano ba yan, law? Unang-una, hindi ko yan kilala. Ang alam ko lang, yung utos ng nanay at tatay ko. Okay, nasanay ako doon. Mas marami pa nga yun. Kaysa doon sa Ten Commandments. Okay? Kaya nga minsan nagre-reklamo eh. Nay, tay, alam niyo po ba, parang mas mataas pa kayo sa Diyos. Talaga? Opo. Bakit? Ang Diyos po, 10 Commandments lang. Kayo, dami niyong utos eh. Mamaya at maya eh. Diba? So, paano yun? Okay? So, natatabunan lang po ng intention. Okay? Tama is yung nila, yung kanilang interpretation. Dalawa lang eh. Sinagot niya dito. Oh. Okay? Love the Lord your God with all your heart, with all. Okay? And then, love your neighbor as yourself. Okay? Jesus said to this man, do this and you will live. Sarap. Okay? And next to that, verse 29. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, who is my neighbor? Okay po? Ito na ngayon, because he wanted to justify himself at nang hindi siya lumabas na kahiyahiya dahil nga nasagot mismo ang kanyang tanong sa pamamagitan din ng pagkakaunawa niya mismo, okay? Nagtanong uli siya sa Panginoon, sino ang aking kapwa? Sa panahon ngayon, ang sarap maging kapwa. Kasi hayahay ang buhay. Okay? Biruin mo, di ba? Para yung mga doktor, magdodoktor sila para lang makatulong sa kapwa. Yung teacher, magtuturo sila para makapagturo sa ang beneficiary, kapwa. Okay? Kaya po, sa panahon natin yan, ganun eh. Pero sino nga po ba ang kapwa natin? Okay? At sa pamamagitan din ng pagkakaunawa niya mismo, pag sinabi po bang kapwa, napakadami pong nating naiisip, maraming maaaring katabi natin, kapwa natin yan. Okay? Seatmate natin yan. Okay? Kapitbahay. Okay? Minsan, okay, kakwentuhan, kakilala, kaibigan, kamag-anak, katrabaho, ka-churchmate, at iba pang mga nagsisimula sa kasama, kapatid. Okay. Ano pa? Kadaldalan. Okay. So, etc. Kaasawa. Parang mali ang word, ano? At maaari ding maging ito yung mga natin eh. When it comes to pag define natin po kung ano po yung kapwa para sa atin, baka maging mapili lang po tayo eh. Gusto kong ito kapwa ko to. Okay, kasi maganda siya. Kapwa ko to kasi palakaibigan siya, mabait siya sa akin. Every time na magkikita kami, ginigreet niya ako, hello, bye-bye, thank you, ganun. Tapos, ito okay to kasi lagi akong binibigyan ng mga idea. Yun ba yung kapwa para sa atin? Minsan ganun eh, pag tayo mismo ang nag-define, sino yung kapwa natin, and masasabi natin, magiging choosy talaga tayo. Gusto natin, sila lang. Okay? Next. In verse 30,
In reply, Jesus said, okay, dito siya sumagot ang Panginoon. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving half dead. Okay? May isang lalaki na nanggaling sa Jerusalem. Okay? Supposedly, yung Jerusalem po, mataas po yan, bundok po yan. Okay? Tapos yung sa baba niyan, madadaanan mo yung Jericho. Okay? So, pababa yung tao, ang nangyari, hinarang siya ng mga tulisan, binugbog, kinuhaan ng mga kasuotan at iniwang naghihingalo. Kawawa, no? Next. Then, verse 31, a priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. So, ang nangyari ganito, at may paring Hudyo na dumaan at dinaanan lang yung lalaking nakahandusay at mayroon ding isang Levita na dumaan. Pag sinabing Levita po, hindi po yung parang biskwit, ha? Kasi Levita, parang biskwit ba yan? Parang sweet ba yan? Okay? So, iba po yan na. Levita, definitely, hindi po siya ganun. Ito ay mga taong nagmula sa lahi ni Levi, okay, o Levi, na anak ni Jacob. At sila din ay inaatasang maglingkod sa templo. Okay? Kaso nung dumaan sila, nung makita nila yung nakahandusay na lalaki, dumaan sila sa kabilang side. Meaning, okay, may iniiwasan sila. May iniiwasan po sila, mga kapatid. Okay? Sa atin po parang ganito eh. Maaring iwasan natin yung mga tao dahil nga katulad noon, natatakot tayo. Nakakita ko naman ng isang taong nakahandusay tapos duguan, bugbog sarado, tapos naghihingalo. Ano pong gagawin natin? Okay? Makikita mo, naku, baka pagbintangan ako ng mga pulis dyan. At sasabihin ako yung bumira niyan. Okay? O kaya yung iba naman sasabihin nila, hindi, kasi natatakot ako. Takot ako sa dugo. Takot ako sa mga taong nabugbog. Okay, di ba yung mga ganon? Baka kasi tambangan din ako. O baka kasi sabihin, gawin din sa akin yung mga ganyang pangyayari na nangyari dun sa tao. So sometimes marami tayong mga dahilan na pwede nating gawin. Katulad ng ganito, tayo po, inherited po sa atin o tinuturo po sa atin ng ating Panginoon lagi ang maging mabuti sa kapwa. Tama po ba? Okay? Mabuti sa kapwa. Kasi iyon po yung resulta ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So tayo magiging mabuti sa kapwa dahil gusto po ng Panginoon. At tayo sumasampalataya sa kanyang mga ninanais sa ating buhay. And guess what? We do good. Okay? Just to do good. Okay? Verse 32. 33, yeah. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. Okay? When he saw him, he took pity on him. Okay? Nahapag siya. And he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Okay? Jews and Samaritan despise each other po. So, that's the reality during their time. Okay? Alam po natin, yung mga Samaritan, sila po ay mga taong tagalabas sa Israel. Ang consideration po sa kanila ay aso, dog. Okay, medyo sama ng dating kung pagtawagin ka, uy, aso. Medyo sama ng dating, ano? Pero po, yun po yung consideration nila doon sa mga taong tagalabas. Okay? Tapos, sila po kasi, yung mga Samaritan po, sila po ay crossbreed po. Okay? Halong Hudyo lang po yung lahi nila. Okay, for example, ako po ay
Pinoy. Tapos nakapag-asawa po ako ng isang taga Nigeria. Ang tendency po, yung magiging anak namin, super itim. Hindi po. Okay? So half Nigerian, half Filipino. Okay? Pinag-aano ko lang po sa inyo. Okay, mamaya kasi medyo na tayo. Okay. So, ganun po sa kanila. And sa kanila kasi, pure talaga na Hudyo. So, hindi lalabas yung lahi nila from the other race. Kumbaga, dapat hindi sila mahaluan. And yung mga Samaritano po, sila po ay half-breed. Okay? Half-breed ang tawag sa kanila. Okay? At we have plenty reasons, right? Kumbaga yung Samaritan have plenty reasons to hate this Jewish man and pass him by. 'Di ba? Kung tutuusin kung iisipin po natin. Pero ano po nangyari sa kwento? 'Di ba? Instead na yung Samaritan ay lumayo, nakaramdam siya ng habag nung nakita niya yung lalaki na nakahandusay. He had compassion and he went to take care of him by applying first aid. Okay? So, andun siya, pinuntahan niya, okay, nilinis niya yung mga sugat, binendahan niya, tapos pagkatapos niyang mag-apply ng first aid, sinakay niya sa donkey niya, tapos pumunta sila dun sa inn para po magpagaling. Tapos kinabukasan po, bago siya umalis, sinecure niya muna yung tao na nabugbog nga at iniwanang nakahandusay dun sa daan. Okay? So mahirap po yung nangyari sa taong iyon. Pero bagamat yung tao, Samaritan man, hindi ko lang kung man ba to o lalaki, basta Samaritan. Kasi Samaritan kasi. Okay? Meron siyang heart of compassion para po sa tao, okay, nakahandusay dun sa harap, sa daanan. Hindi pa natapos doon, okay? Next. Okay? The next day, okay, bago siya magpatuloy sa paglalakbay, nagpaabot pa siya ng tulong at kung sumobra pa, ang nagastos ng para sa pagpapagaling ng taong nabugbog, okay? Sabi niya, sinecure niya, okay, pagbalik ko, babayaran ko yung kung ano man yung sobrang expense na kaya the next day, he gave. Sabi niya, he promised for reimbursement. At ito na yung tanong, which of these three? Tandaan po natin kausap ng Panginoong Jesus yung taong expert in the law, okay? Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Okay? Sino po dito? And next. And verse 36, which of these, 37 rather, the expert in the law replied, the one who have mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Kung iisipin natin okay? Yung pagkakasabi niya na the one, okay, who had mercy on him. Medyo may pagkakaiba dun sa pagsasabi ng, syempre yung Samaritan, indiretso. Narinig naman niya na Samaritan ang gumawa nun. Pero hindi niya sinabi na Samaritan. Bakit po? Kasi nga po yung kanilang problema, dispute, okay, between races. At yung mga pagkakaiba-iba nila. Okay? So, hindi niya sinabi na Samaritan directly, but the one who had mercy on him. Okay po? So, pansinin natin yan medyo lang siya. Sabi ng Panginoon, go and do likewise. As we continue, next po. The priest and the Levite are expected to respond for help. But they did not. Expected. Bakit po? Sila po unang-una ay dapat po pinaghaharian ng Diyos During that time, Okay?
During that time, dapat pinag-aarian sila ng Panginoon. Bakit? Kasi po sila po parehong lingkod. Okay? Same as true sa atin po. Diba? Tayo po dito na nandito sa church, maging sa FB Live na nakikinig, if we are believers, if we have faith in Jesus, diba? Expected po tayo. Okay, expected po tayo to help others who are in need. Expected po tayo to extend blessing upon others na nakikita naman po natin talaga na naghihikaos, nahihirapan sa buhay. Okay? At kailangan na kailangan nila ng Panginoon sa buhay nila. Okay? Hindi naman sinabi na yung tao ay sumampalataya, pero kahit na hindi po sinabi na sa ating hindi siya sumasampalataya, sinabi pa rin na tinulungan ng Samaritano. Okay, itong taong ito para po makarecover. Okay? Which is hindi po nangyari dun sa dalawang expected natin, which is priest and the Levite, to help. Kita po natin yan. Next. While the Samaritan, the unexpected one. Unexpected po ito Hindi po natin to, kumbaga, kung sa totoo lang po pagbabasihan natin yung scripture, hindi natin dapat nakikita tong taong to na tumutulong mismo dun sa tao. Okay? Kasi unang-una napadaan lang yun. Okay? Tapos ito naman, itong dalawang ito, na ina-expect natin, kitang-kita natin na dapat, tinulungan dapat nila yun. Diba? Pero hindi po. He responded accordingly doon sa kalooban ng Panginoon to be what? Next. To be what? Next po. Okay. Before that question po na kailangan natin masagot this morning, to be what? To be a neighbor, na sinasabi ng Panginoon. How should we treat people who are outside of our community? Paano po natin sila ituturing? O pakikitunguan. Pakikitunguan yung mga taong outside po dun sa ating, jurisdiction, sa coverage ng ating area, yung ating mga kakilala, o hindi natin kakilala. Sabihin natin, hindi natin kakilala, which is outside. Dito kasi, Jerusalem, tapos Jericho, tapos yung mga po natin doon, yung mga character po natin doon, Samaritan, yung nabugbog, tapos yung dalawang lingkod ng Panginoon. Okay po? So yung tumulong pa, yung outsider. Rather than kung sino po ang dapat nating makitaan ng pagkilos accordingly. So yun po yung naging problema. Okay? Pero kung iisipin po natin, okay, yung katulad nga na nababanggit natin kanina, yung paghahari ng Panginoon ay napakalawak. Okay, hindi lang po siya nababase sa isang lugar, kundi sa buong paghahari niya, sa hakop ng kanyang paghahari. Which is, nakita natin doon sa buhay ng isang Samaritano. Amen po? And he showed mercy on him. The lawyer knew that the true neighbor was yet. Okay, dapat ganun nga dapat. Yet he could not bring himself to say, okay, the name Samaritan. He might have expected him to be an enemy, but he was instead a neighbor who showed mercy on him. Okay, obviously the lawyer knew that he could no longer justify himself. Okay, teka lang, hindi ko na justify yung sarili ko by asking, who is my neighbor? Okay? But, ito nga how should we treat people who are outside of our community? Okay? As a good response to God's command and for us to inherit eternal life, which is yung kanina natin pinag-uusapan, yung tanong din ng kasi ayun naman talaga ang goal, okay?
that Jesus promises us all, how should we treat people who are outside of our community? We are commanded to love God with all. And that is common. Common po yan sa atin. Okay? Hindi question niya na mahalin mo ang Diyos. Hindi ang question, dapat lang mahalin mo ang Diyos. Okay? Pero the question is, mahalin mo kapwa mo. And ano po, anong mangyayari? Teka lang, galit ako sa sa isang kaibigan ko. Paano ko siya tatawagin kapwa? Diba? May issue na kaagad. Teka lang, may ginawa itong may kasalanan ako sa kapwa ko eh. Anong gagawin ko? Kapwa pa rin ba? Turing ko dapat sa kanya? Okay? So, we are commanded to love God with all. It is given. And hopefully, we understand that. But to love your neighbor as yourself, how would that be? Paano yun? Okay? Okay, next. Justify. Who is my neighbor? Next. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Ang tanong ng expert in the law, who is my neighbor? Pansinin natin ha, yung dalawang yan. Who is my neighbor? And verse 36, ito ang sagot ng Panginoon. Actually, yung sagot ng Panginoon, mukhang hindi sagot. Okay, medyo nakakalito, no? Pero ang tanong niya, yun ang sasagot. Okay? Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? So, ang sagot na niya doon, yung nag-show ng compassion, ng mercy doon sa taong yun. And ang ibig sabihin nito, next. Ayan. Jesus wants us to become a neighbor to those who are outside of our community. Okay? Hindi po pinag-uusapan po natin dito, sino ba ang kapwa natin? Baka kasi maging choosy tayo. Amen? Pero pag sinabi na sino ang naging kapwa dun sa tatlong yon, at we answered, syempre pare-pareho ang answer natin habang binabasa natin. The one who showed mercy. Okay? Nag-a-agree po ang bawat isa sa atin dyan. Maging yung bata, mag-a-agree dyan, sabi niya. Yes, daddy. yes, yung bata na umiyak, oo nga. Oo nga yung nila eh. So, nag-a-agree po tayo pare-pareho dyan. Okay? Rather than asking, who is my neighbor? But asking you back, sabihin ng Panginoon, are you willing to become a neighbor? Okay? Willing ka bang na maging kapwa doon sa kapwa mo? So medyo mahirap 'yon. Pero yun talaga yung hinihingi ng Panginoon eh. Okay? And next, Jesus wants you to become neighbor to them. A neighbor is the one who ministers. Naglilingkod po. Yun yung matagalan natin pinag-uusapan last 2 weeks ago pa. Pinag-uusapan natin, yes, naglilingkod ako and that's fine. You are a neighbor already. Okay? Kung sinong po yung pinaglilingkuran natin. Pero dapat this time, extend natin. Katulad ng ginawa ng Samaritan. Hindi naman niya lugar yun eh. Okay? Hindi naman niya siguro kapwa yun. Siguro mga Hudyo din yun. Hindi naman sinabi sa text. Pero, makikita natin, yung unexpected person pa yung tutulong doon. So, how about us, di ba? Tayo mismo, expected tayo ng Panginoon. Mag-minister tayo. Hindi naman kailangan maging pastor ka. Hindi naman kailangan maging leader ka to minister to others, di ba? Just do good. You are ministering to others. Tama po ba? Take care of them. So, kung may nahihirapan, katulad na ito sa po namin, sa church po namin, may mga estudyante po na nahihirapan sa kanilang mga study. So, ang ginagawa po namin, may mga teachers po kami doon na kapatiran. Humingi po kami ng tulong, hindi ko po kaya kasi
Unang-una, may trabaho po ako. At the same time, meron din po akong ano. Kaya po, ang ginagawa ko, libre naman po sila. So, tinake care nila. Sila po ang nagtuturo. Okay? For example, math. Especially math, hindi naman natin kaya. Hindi naman natin kaya. Si Pastor Vic magaling sa math. Medyo ano natin yan. Matututo talaga tayo kay Pastor Vic. Pero hindi naman ako si Pastor Vic. Okay? Iba yung kakayahan ko. So, ginawa nila, sila po nagturo, sila po yung nag-ano. And guess what? That's ministry. Okay? Ministry po yun. At na-extend po yung ano, at nag-glorify po ang Panginoon doon. Amen? Okay? So, isang bagay po yun na dapat natin i-take note sa ating paglilingkod. Okay? It's not about ikaw po yung leader, ikaw po yung it's about you doing good to others. Okay? So, by extending love, mercy, katulad nga ng ginawa ng Samaritan, nag-extend siya ng love. Although na hindi dapat siya, okay? Pero, okay, ginawa niya, siya yun eh, okay? Regardless of races of people, gaano man kalayo, gaano man kahirap, just extend love. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan. Mag-e-extend po ng love yan. Okay? Bakit? Kasi bakit? Okay? Hindi siya Samaritano, pero siya ay lingkod ng Diyos. Okay? Na nag-e-extend ng love to others. And ang pinaka full extent doon, mercy. Diba? Nakadama siya ng habag na kung saan hindi niya kayang i-contain na itago lang niya. Gagawa talaga siya ng paraan para matulungan yung kung saan niya yung tao na nakakaramdam siya ng habag. Teka lang, unang-una, katulad yun, naalala ko yung last bago to last Friday lang po. May pumunta po doon, naka-duty po ako noon. May pumunta po doon sa poste ko na sabi niya, hindi ko naiintindihan, akala ko nga lasing eh. Akala ko kasi regular customer namin, tapos nanghihingi lang siya ng ticket. Sabi niya, kuya, pero yung kuya niya medyo iba yung accent eh. Para siyang robot, kuya. kuya, wala na akong pagkain, ano ba 'to, lasing? Sabi ko. Iniisip ko, lasing ba 'to? Tapos kasi may kausap pa ako noon. Sandali lang bro anin ko muna. Sabi ko muna 'to. Sir, ano po yung nyo? Wala nang pagkain, wala nang pera, wala nang Pilipino ba 'to? Tiningnan ko, hindi pala siya Pilipino. Bombay. Napaisip tuloy ako, naku, mapapautang ako nito. Inisip ko, hindi ko pa naku, si Joy. Pagagalitan ako nun. So, napaisip ako nun, mapapautang. Pero in-entertain ko. Tapos habang naawa ko sa Bombay kasi 4 years na siya dito sa Pinas at nagnegosyo po siya. Nakapag-asawa po siya ng Pilipina. Definitely hindi Pilipino kasi lalaki po yun. Okay? So Pilipina po ang kanyang napangasawa. Tapos, dumating, 4 years na siya dito. Yung business niya, pagle-lending, okay, na may tubo. Of course, alam naman natin mga Bombay. Tapos, kinukuha nila yung dumating sa punto na naghihirap itong tao. Hindi na siya pinapansin ng family niya. Hindi na siya pinapansin ng Nagulat na lang ako, naglakad pala siya. Tinuro niya, nilalakad niya, sobrang layo, tapos wala siyang kinain, tapos hindi pa siya wala siyang ininom na tubig. Pagdating nga doon sa humingi ng tubig eh. Sabi ko, Lord, manifestation ba to ng pipreach ko this Sunday? So it's about helping, okay? Just doing good to others and ikaw po ang nag-glorify sa mga bagay na yon. So, in that sense, nakatulong ako eh. Sabi niya, may binibigay pa nga siya sa akin na yung gadget na mukhang mamahaling gadget. Sabi ko, sa inyo na po yan. Baka magagamit niya po yan. Okay? Kasi kung tutulong ka naman, wala naman return back yun, di ba? Dapat bigay mo talaga. Kasi helping nga eh. Wala kang iniisip na pabalik. And that's ministry. Hindi lang doon sa inside of the church, inside of your house, but
kahit saan po na panig ng ating mundo, we can minister to others by extending love, mercy to them. Amen. At isang bagay po yun na dapat ma-inherit natin bawat isa. Kasi tinuturuan tayo, love the Lord your God. Bakit love the Lord your God kagad yung inuna ng Panginoon? Kasi tuturuan niya tayo kung paano magmahal. Okay? Kung unahin natin love others as yourself, baka mamali tayo dun eh. Mamahalin mo muna ang Diyos. Nang sa ganun, matuto ka na mahalin yung iba. Amen? And, eto na po. Next. Paano mamahalin natin? By what? Next pa. Sorry na, ano ko na. By extending love and mercy regardless of any boundary. Dapat wala tayong boundary. Okay? Sabi natin, pag nagawan tayo ng mali, sabi natin, kawalan natin. Hindi po natin kawalan yun yung pag ginawan tayo ng mali. For example, di ba, teka lang, hindi ako magbibigay doon sa nalilimos. Tama ba? Kasi ang dami dyan sa papunta dyan sa may, ano bang lugar yun? Yung dito sa may Commonwealth, tapos dyan sa may Novaliches, marami pong sumasakay dyan na, magbibigay ng mga sobre. Ako naman, nagbibigay din. Nagbibigay din. Chinecheck ko lang po kung marami na silang kita. Okay. Sabi ko, sorry, hindi panahon ng pagtulong ko ngayon kasi ako kailangan tulong. Kasi medyo problema sa Tatawa talaga ako. Tapos ngayon, ang nangyayari po dito sa, di ba? Baka makaisip tayo, palagi na to palagi na ng, siguro naaabuso tayo, yes. Pero kawalan po nila yun. Hindi po natin kawalan yung paggawa ng kabutihan sa kapwa natin. Kundi, papakita sa Diyos, sa pinaglilingkuran natin, na siya ay totoo sa ating buhay. Yan po ang nais ng ating Panginoon. By extending love and mercy regardless of any boundary. Okay? Next. How should we treat people who are outside of our community? Unang-una po, Jesus wants us to become a neighbor to them also by extending love regardless of boundary. Sabi mo nga sa tabi mo, magmahal ka. Magmahal ka nang walang boundary. Okay? Makita naman natin kung niloloko talaga tayo. Tama, di ba? Kung niloloko tayo ng mga tao. Of course, makakapag-isip din tayo doon na hindi talaga sila dapat tulungan. Okay? Pero kung makikita natin na mukhang alanganin, nandun nagtatalo, hindi tulungan lang natin kung ano yung mga... Dati may nangungutang sa akin. Umutang sa akin ng, magkano pa yun? Malaki-laki eh. Malaki-laki. Nalungkot ako eh. Yung sabi ko lang, malaki-laki, di nakabalik sa akin. Okay. Ang ginawa ko, namroblema talaga ako. Siningil ko pa ng 4 weeks ata. Tapos nangako siya ng isang araw, babayaran niya. Ang problema, 4 weeks na ang lumipas, wala pa din. Na-stress talaga ako eh. Kasi kailangan ko eh. Na-stress po talaga ako. And guess what? Ang nangyari, imbis na pinatawad ko na lang, sige po, huwag niyo nang bayaran yun. Pero, medyo naging pastor po tayo that time. Naka-sermon po tayo. Next time po, huwag niyo pong gagawin sa ibang tao yan. Kasi po, baka mas malala po. Ako, medyo mapapatawad ko po kayo. Pero, paano ko pong naka-encounter ka ng mas malalang tao na hindi kumikilala sa Diyos? Medyo magkakaproblema ka doon. Hindi ko na binabanggit yung kasi medyo hirap. Okay? Pero, ang pinakamaganda po dito, okay, hindi po tayo nawawalan pagkas nagkakaroon tayo sa Panginoon. Okay? Kung may bangko ang Panginoon, marami na po tayong pera doon. Okay? Hingi rin tayo. Lord, bigyan niyo naman po ako para meron po ako. Walang problema no kasi Ama natin yon, Diyos natin yon. So
Siya po ang magpo-provide para sa atin. Okay? Extending love without boundary. Okay? Next. As a challenge po. Okay? Perhaps we limit our mindset of helping only dun sa mga tao lang na kakilala natin. Okay? Sa mga tao lang na close natin. Okay? Just like people who are, tawag dito, lalagi natin nakikita. Okay? Why don't we imitate God, di ba? The Lord, yung story ng Panginoon na yung Samaritan woman. Samaritan woman, Samaritan man, okay, hindi naman woman, okay. Naggumawa kabutihan sa kapwa. Okay? Not because, okay, na kailangan niya, but because meron siyang compassion sa puso. Okay? God, perhaps we limit our mindset of helping only those people who want to help. Okay? We want to help. Why don't we imitate the Lord's story to be a neighbor to anyone regardless whether they are within our faith or not? Let us extend the love and mercy in our ministry. Okay? As we reach out to serve the needs of others. Isang magandang bagay po ang makapaglingkod sa kapwa. Isa rin po itong bagay na nagbibigay sa atin mismo ng yung pinag-uusapan natin last time. Okay? Ng dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Tayo po, bilang lingkod ng Panginoon, expected niya to respond. And that's it. Amen? Manalangin po tayo. We praise you, Lord, dahil patuloy mo kaming ginagabayan, ini-empower, Lord, para po abutin ang aming kapwa, para po makapag-ministeryo sa kanila. Lord, mahirap. Sometimes maloloko kami. Ng iba na gumagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Sometimes, Lord God, napapagod kami. Dahil paulit-ulit na lang. Sometimes, Lord, masakit, mahirap. Pero, Panginoon, nakikita namin na patuloy kang kumikilos sa bawat isa. Nakikita namin, Panginoon, yung compassion, Lord God, na kinreate mo sa bawat isa. Lord, nais namin na maramdaman palagi ito. Sa ganun, hindi kami maging lingkod na walang puso sa kapwa. Lingkod na walang paglilingkod sa iba, Panginoon, kundi sa mga taong kakilala lang namin, Lord. Nais namin na kami ay gamitin mo saan mang dako, saan mang klaseng tao, sino mang klaseng tao ang aming makasalamuha, Lord God. Nais namin na kayo po ang aming maitaas at patuloy na maipakilala, Panginoon, sa kanila. And as na declaring that this is life, knowing God, living in God, na patuloy kang nagke-create ng puso na handang magmahal sa kapwa. Salamat po, Panginoon. Salamat.